Napasok ako sa libro at eksakto ang oras ng pagpasok ko. Ang hawak ng orihinal na karakter ang kasulatan ng diborsyo at pinipirmahan ang asawa. Palihim, habang hindi ito napapansin, niloloko itong pumirma. Kailangan pang maghintay ng 1 buwan bago tuluyang umalis dahil sa cooling off period. Siya ay pinagkaitan ng kanyang puting liwanag, may bibig ngunit hindi nagsasalita, may kamay ngunit hindi lumalaban, may paa ngunit hindi umaalis. Buong araw lang nakasimangot, nakangiti ng pilit, tinatanggap ang sakit at hirap. Sa loob, sobrang galing sa pagiging isang alipin ng pag-ibig, isang tunay na dog. Pero hindi ako ganito. Pero hindi ko inaasahan na pagkapasok ko sa libro, maririnig pala ng asawa ang iniisip ko. Anong kontrata? Kailangan ko bang pumirma? Si Liu Ruyan ay hawak na phone sa isang kamay at kinuha ang dokumento ng mainis sa kabila. Nagchat-chat siya kay Fu Chengguang, ang kanyang puting liwanag. Kakarating ko lang at nasaktuhan ko ang orihinal na karakter na niloloko ang asawa para pumirma sa kasulatan ng diborsyo dahil uwi na ang puting liwanag nito. Kusang loob na gusto nitong magbigay ng pwesto. Naalala ko na niloko ng orihinal na karakter si Liu Ruyan, sinabing ito ay kontrata ng bahay. Si Liu Ruyan, mayaman at mayabang, hindi man lang tumingin diretso sa huling pahina at pumirma. Pero ayaw kong gawin iyon. Naniniwala ako sa isang prinsipyo, gawin ang lahat ng marangal, sabihin ang lahat ng may katwiran. May galit ay gantihan, may sama ng loob ay bayaran, laging malinaw ang pagkakaiba. Naunawaan na ninyo ako. Hindi naman ako ganito kataas. Ang totoo, ito ay isang kasulatan ng diborsyo na iiwan akong walang-wala. Bakit naman? 3 taon akong naglingkod, inalagaan si Liu Ruyan, hindi man lang nahawakan ang daliri niya, bakit ako dapat mawala ng lahat? Ang orihinal na karakter ay peking banal, naglalaro ng purong pag-ibig, isang alipin lang ng pag-ibig, walang pera at nagbibigay pa. Ako hindi, sino ba ang walang kabataan? Ayaw ko bang hawakan si Liu Ruyan? Siya ang gustong magpakadalisay, sinasabing may pag-iwas sa dumi, hindi kayang may lalaking lumapit. Ganitong babae. Gusto pa ng orihinal na karakter na umalis na walang-wala, walang dalang kahit anong mula sa pamilya Liu. Kung gayon, bakit ka pa mananatili dito ng 30 araw na cooling off? Hindi ba't gusto mong umasa na babalik si Liu Ruyan bago matapos ang panaginip? Peking banal talaga. Lahat ng atensyon ni Liu Ruyan ay nasa phone niya, binuksan ang huling pahina ng kasulatan. Kumuha ng panulat at handa nang isulat ang pangalan niya, lumapit ako at inagaw ang kasulatan. Pinunit ko, walang sabi-sabi. Sinira ko ang kasulatang ito na mag-iiwan sa akin na walang-wala. Nagtataka si Liu Ruyan sa pagbabago ko at nainis na tanong, Sureni, anong ginagawa mo? Hindi ako nagsinungaling. Ito ay kasulatan ng diborsyo. May mga mali akong nakasulat sa mga termino, mamaya kukuha ako ng bago. Buti na lang napunit. Si Liu Ruyan, ganitong babae, hindi dapat ako mawala ng lahat para sa kanya. Kung walang 100 milyong kompensasyon, hindi ako magbibigay ng pwesto sa puting liwanag niya. Ano? Nagulat si Liu Ruyan na tulala. Kanina, nang marinig niya ang kasulatan ng diborsyo, sobrang nagulat siya, lumingon sa akin, at nakita na hindi ko ginagalaw ang labi. Pero naririnig pa rin niya ang 2 pangungusap na sinabi ko. Anong klaseng bagay ito? Nag-alinlangan pa siya kung may guni-guni siya sa pandinig. Tinanong niya, Sureni, gusto mo ba akong diborsyuhan? Lahat ng iba pang salita ay sinabi ko. Hindi rin ako nagtago, nagpanggap na maluwag, ang puting liwanag mo, hindi ba babalik na sa bansa? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magkasama ng hayagan para hindi kumalat ang balitang may kabit ka, sayang lang ang 3 taon ko. Gusto ko siyang sampalin ng 1 beses. Hindi dapat pumayag sa kanya. Kulang ba ang 100 milyon? 10 milyon kaya? Sa wakas ay naunawaan ni Liu Ruyan na ang naririnig niya sa huli. Ay ang iniisip ko, 10 milyon? Ha! Talagang malakas ang loob. Hindi ko kailanman naisip ang diborsyo. Ako at si Fu Chengguang ay magkaibigan lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Ang usapin ng diborsyo ay huwag nang banggitin. Ha! Tamad akong makipag-usap kay Liu Ruyan. Diretso kong sinampal siya ng 1 beses. Nag-commit ako ng karahasan sa tahanan, magdidiborsyo ba tayo o hindi? Kung hindi tayo magdiborsyo, babagsak ang pamilya Liu at wala akong makukuhang pera. Hindi pwede, ngayon dapat na tayong magdiborsyo. Bukod dito, hindi lang para sa sarili ko ang pera, sa hinaharap kailangan ko ring maglibing sa pamilya Liu. Pagkatapos kong sampalin, natulala si Liu Ruyan. 3 taon akong naging alipin ng pag-ibig sa kanya at naglakas akong manampal. Dumagsa ang galit sa kanya, gustong iputol ang 2 kong paa. Pero sa susunod na sandali, nang marinig ang iniisip ko, ang galit ay naging takot. Ano? Babagsak ang pamilya Liu? Ako ang maglilibing sa pamilya Liu? Hindi ito pwede.
Si Liu Ruyan ay si ng Liu Group. Ang pamilya Liu ay hindi lang ang kanyang tahanan, kundi ang kanyang seguridad sa buhay. At ang layunin na pinaglalaban niya habang buhay. Pwede siyang mamatay, pero hindi dapat bumagsak ang pamilya Liu. Para sa pamilya Liu, kaya niyang isakripisyo ang pag-ibig at isakripisyo ang kasal. Hindi pumayag si Liu Ruyan na magdiborsyo kami. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya at tamad din akong hulaan. Kung magdiborsyo kami at legal na makasama si Fu Chengguang. Hindi ba mas maganda? Pinunit niya ang bagong kasulatan na inilabas ko at sumugod sa kwarto at nilock ang pinto. Isang salita lang ang sinabi, patayin mo man ako, hindi ako magdidiborsyo. Wala akong masabi. Nakalock ka na sa pinto, paano pa kita mapapatay? Itong bahay, ito ay hindi kailanman naging bahay ko. Ang bahay ko ay nasa probinsya. Kailangan kong umalis agad kung hindi ang puting liwanag ni Liu Ruyan. Ay titira na rito, hindi ako tumatakas sa tingin ko lang. Makita ang ganitong klaseng taong mapagkunwari, madumi ang kamay ko kung sasaktan ko pa ito. Bumalik sa kwarto ko. Inimpack ko ang lahat ng gamit ko sa magdamag, 2 malaking maleta, iyon ang aking naipon sa loob ng 3 taon. Kasama na ang mga regalong binili ni Liu Ruyan para sa akin para mapanatili ang dangal ng pamilya Liu. Ang orihinal na may-ari ay mayabang at ayaw ng anuman. Pero gusto ko, bakit ko lalabanan ang pera? Hindi tulad ng orihinal na may-ari na tahimik na umalis. Pagkasakay ko sa kotse, agad akong nag-post sa Moments. Ang larawan ay ang diborsyo kasunduan na mailimang malaking titik. Caption, ako si Xurenyi, kasama si Ken, Liu Ruyan na dalisay pa. Bumalik ako sa aking sariling bahay sa probinsya. Wala nang magulang, walang kapatid. Ito rin ang isa sa mga kondisyon ng pamilya Liu para tanggapin akong manugang, 2 palapag na maliit na bahay. Inaalagaan ng isang alisanayon ang bahay ko, napakalinis. Pagbalik ay matutulog na ako sa tunay kong tahanan. Sa wakas ay makatulog ng mahimbing hanggang umaga. Hindi na kailangang gumising ng maaga para maghanda ng almusal para kay Liu Ruyan at higit sa lahat, hindi na kailangang tumingin sa kanyang mukha. Hindi na rin kailangang alagaan siya, isuot ang sapatos, bitbitin ang bag, hey. Sa pag-iisip pa lang ay nakakapagod na. Orihinal na may-ari, paano mo nagawang mamuhay ng ganito kaduwag? Si Liu Ruyan ay nagising kinaumagahan. Nag-video chat siya sa kaibigan, ngunit namatay ang cellphone dahil sa low battery. Hinanap niya ang charger. Bago pa man kumonekta ang tawag, narinig na niya ang galit na sigaw ng kanyang ama. Liu Ruyan, makipag-ugnayan ka agad kay Renyi. Pakiusap, ipatanggal niya ang kanyang post sa Moments. Sabay may iyak na boses ng kanyang ina. Tanggalin ano, hayaan ninyong makita ng lahat. Anong klaseng tao si Liu Ruyan? Makikipaghiwalay ako sa kanya bilang ina. Walang saysay na reaksyon ni Liu Ruyan. Alam niyang mahal na mahal ng kanyang ina si Xurenyi, ngunit hindi ito dahilan para makipaghiwalay sa kanya. Tiyak na may sinabi si Xurenyi sa kanyang mga magulang. Binaba niya agad ang tawag, binuksan ang Moments ni Xurenyi. Isang sulyap lang, blanko ang utak niya. Automatikong nahulog ang cellphone sa sahig. Ang mga salitang idalisay pa ay tila 4 na malalaking sampal na mariing humampas sa kanyang mukha. Namula ng husto ang kanyang mukha. May mga bagay na ginagawa ngunit hindi dapat sabihin, lalo na ng sariling asawa. Sa ganitong paraan na ipaalam sa buong mundo, paano siya titingnan ng ibang tao? Sasabihin ba nilang walang silbi ang kanyang asawa? O sasabihin nilang siya ang walang silbi? O hindi niya nirerespeto ang kanyang asawa? O para sa kanyang pag-ibig? Inaapi niya ang kanyang asawang lalaki na pumasok sa pamilya? Xurenyi, 3 taon ng kasal. Sa unang pagkakataon, pumasok si Liu Ruyan sa aking silid. Walang laman, wala ako. Wala rin ang mga gamit. Agad niyang sinuri ang kikihi. Nakita ang aking walang pag-aatubiling. Paghakot ng maleta palabas ng villa, naupo si Liu Ruyan sa sahig. Sa almusal na iyon, naghihintay na siya sa pintuan ng aking bahay. Kahapon ay napakaganda at makisig. Napakagandang babae, ngayon ay gusot ang buhok, suot pa ang panggapos. Mukhang hindi man lang naghugas ng mukha. May itsura ng pagkawasak. Tingnan mo ang itsura ng asong babae. Baka naman iniwan na siya ni Fu Chengguang. Paano? Si Liu Ruyan ay isa ring alipin ng pag-ibig. Ako at siya, nakakalungkot. Walang saysay na napailing si Liu Ruyan. Su Lao. Asawa, maaari ba akong pumasok? Sa pagkakataong ito, ako naman ang nataranta. Para akong tinamaan ng kidlat. Asawa, 3 taon. Hindi niya ako tinawag na asawa kahit isang beses. Bigla akong tinawag ng asong babae na asawa. Bakit gusto ko ulit siyang sampalin? Tiyak na may masamang intensyon siya, parang soro na bumibisita sa manok. Kailangan kong mag-ingat sa kanya. Sa huli, pinapasok ko pa rin si Liu Ruyan. May mga taga-nayon na nanonood sa labas. Sabihin mo,
Kung hindi tungkol sa diborsyo kasunduan, wala na tayong ibang pag-uusapan. Kung hindi ka pa rin pipirma, isusumbong na kita, o di kaya magluloko ako. O baka naman sobra ang pera na hinihingi ko, edi ikaw na ang magdesisyon. Pagkasabi ko, agad akong nagsisi. Paano ko hinayaan na siya ang magdesisyon? Paano kung hindi siya magbigay ng kahit isang sentimo? Hindi ko naman talaga siya kayang isumbong o magloko. Hindi ako tulad ng ibang lalaking bagong hiwalay na nag-book ng isa zero magic sticks sa nightclub bar. Kasalanan ko ang pagiging masyadong may prinsipyo. Hindi man lang ako marunong maging isang lalaking walang kwenta. Niyoko niliuruyan ang ulo at tumahimik sandali. Pagtaas niya ng ulo, napakatahimik ng tono. Asawa, hindi ko kailanman naisip na magdiborsyo. Ngumisi ako. Siyempre, hindi mo gusto. Asawa sa bahay. Bandila sa labas. Babaeng walang kwenta. Walang magawa si Liuruyan. Hindi ako magluloko. Tinamak ko. Pero magiging emosyonal kang mangluloko. Babaeng matcha. Itinaas ni Liuruyan ang 3 daliri at nanumpa. Hindi ako magluloko sa katawan o sa damdamin. Napagtanto ko na ang babaeng aso ay nais munang pigilan ako, maghintay ng 1 o 2 taon. Kahit na ilang buwan mamaya, makipaghiwalay sa akin, bagong babaeng taksil. Si Liuruyan ay nakatanga, walang masabi, ang puso ay parang abo, kung dati man. Talaga nga ganyan ang balak niya noon, ngunit ngayon, natuklasan niyang parang nagbago ang kanyang puso. Si Fu Chengguang ay parang pangarap na hindi maabot, malayo lamang at hindi mapalapit. Sa kabilang banda, si Xureni na kasama niya sa loob ng 3 taon. Ay mas totoo, hindi sumuko si Liuruyan, naghahanda siyang gamitin ang emosyonal na laro. Nakita ni nanay ang iyong post sa Moments na himatay, hindi pa nagigising gayon. Mahina ang puso niya, alam mo naman, sina tatay at nana Elyu. Tiningnan nila ako bilang sariling anak, pero bihira silang manatili sa Haicheng. Simula nang pumalit si Liuruyan sa kumpanya, ang mag-asawa ay naglibot sa mundo, pero madalas silang tumatawag sa amo. Nagpapadala ng mensahe para mag-alala, lalo na si Nana Elyu, isang beses nang bumalik, ang nagwaging si Liuruyan. Ay itinapon sa kama ng amo, at isa pang beses, binigyan niya si Liuruyan ng pampatulog. Ngunit ang amo ay matatag sa purong pag-ibig, hindi ginagamit ang mga ganitong paraan, kaya galit at naaawa si Nana Elyu. Gusto niyang painumin ng gamot sa pag-ibig ang dalawa, dahil sa pakikilahok ng mga magulang ni Liu, ako at si Liuruyan. Pansamantalang tumigil sa proseso ng diborsyo, tunay na sina tatay at Nana Elyu ay sa mundong ito. Ang mga taong pinakamabait sa akin, ako na isang ulila, nagnanais ng maliit na pagmamahal ng pamilya. Binura ko ang post sa Moments, ngunit tinanggihan ang mungkahi ni Liuruyan na mag-post muli at magpaliwanag. Nang ihatid ko si Liuruyan palabas, hindi ko napigilan ang pag-iisip, kung alam ko lang na ang diborsyo ay napakagulo. Dapat niloko ko siya kagabi para pumirma ng kasunduan, pagkatapos direktang lumipad sa ibang bansa, hindi ko alam kung 1 buwan na maaga sa ibang bansa. Makakasama pa ba ang aking white moonlight? Sayang, wala akong kontak ng senior ko ngayon, kumuha muna ako ng pasaporte. Mamaya pagkatapos ng ilang araw, lilipad ako para hanapin siya. Ang amo ay nasa gitna ng diborsyo patungo sa ibang bansa. Nagkataong makasalubong ang senior sa kolehiyo na si Bai Ningbing. Si Bai Ningbing at Liuruyan, kahit sa pamilya, itsura. Pangangatawan ay magkatunggali, ang pinakamahalaga ay. Ang dalawa ay mortal na magkaaway. Ikaw eh. Si Liuruyan, hindi alam kung bakit, nang marinig na ako ay nag-iisip pa rin ng kung anong senior, kung anong white moonlight. At pupunta pa sa ibang bansa para hanapin siya. Hanapin para saan? Para hanapin ang susunod. Balikan ang dating panaginip, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit, lungkot at kawalan ng pag-asa. Sa tuwing naiisip niya na si Xureni ay magpapakasal sa ibang babae sa kasal, hindi. Ang senior ni Xureni, hindi ba si Bai Ningbing? Senior din niya iyon. Pareho silang nagtapos sa iisang paaralan. Mabuti Xureni. Ibig sabihin, hindi pa hiwalay, naghahanda ka na para maghanap ng susunod, at ang kalaban ko pa. Si Bai Ningbing, si Liuruyan ay nagalit na wala ng pag-asa. Ano, baka naman nagsisisi ka na? Kung pipilitin mo akong umalis na walang dala ayos lang, sa huli, ang babaeng aso ay papatayin ng iba. Hindi ko na siya aayusin. Ang matinding galit ni Liuruyan ay biglang nawala. Hindi siya tanga, nahulaan na niya na kaya kong makita ang hinaharap. Sa pag-iisip ng pagkabangkarote ng pamilya Liu at kamatayan ng buong pamilya, hindi na niya inusisa. Ang tungkol sa akin at kay Bai Ningbing, sa kanyang isip ay iisang bagay lamang, sa ngayon. Mukhang para mailigtas ang buong pamilya, tanging ang iniisip ni Xureni ang aasahan, kaya tiyak na hindi makikipaghiwalay, nagpasya. Ang pagiging negosyante ni Liuruyan ay nangingibabaw, nagsimula siyang magplano. Pera.
Si Xurenyi ay mukhang gusto ng pera, ngunit handang umalis na wala, hindi siya mapapahinto ng ganyan. Pamilya at pagmamahal. Si Xurenyi ay ulila, pinakananabik sa mga ito. Ngunit kanina lang ay nagbabalak siyang pumunta sa ibang bansa. Kasal at pag-ibig. Tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang mukha. Sa sobrang hiya, sa nakaraang 3 taon, hindi siya naging karapat-dapat na asawa. Ngayon ang tanging baraha sa kanyang kamay ay tila ang pagkabirhen na pinaka-interesado ni Xurenyi. Liu Ruyan, ano ba iniisip mo? Aalis ka ba o hindi? Natauhan si Liu Ruyan. Hindi na ako aalis, hindi pa tayo hiwalay. Ang bahay mo ay bahay ko, gusto kong manatili sa sarili kong bahay, bawal ba? Handa siyang manatili sa tabi ko 24 oras, para pigilan akong lumabas ng bansa ng palihim. Pero hindi ko kayang paalisin ang isang matigas na ulo na aso. Sa mga sumunod na araw, si Liu Ruyan ay tila nagbago na ibang tao. Sa araw ay nagtatrabaho siya ng malayo sa aking bahay, sa gabi naman. Gusto pa niyang palihim na pumasok sa aking silid, buong araw akong sinusundan, kaya ako ay naguguluhan. Natatakot din ako sa kanya, kung ano bang masamang plano ang ginagawa niya, lalo na. Madalas siyang magtanong ng paligoy-ligoy tungkol sa aking senior na si Bai Ningbing. Siyempre, hindi ko ito pinag-uusapan. Bukod dito, nagsimula na siyang makipag-usap sa akin tungkol sa mga bagay ng kumpanya. Ito ay lalo akong naghinala na may masama siyang balak. Dahil noong ako'y naging asawa ng kanilang pamilya 3 taon na ang nakalipas, gumawa kami ni Liu Ruyan ng kasunduan, huwag mag-usap tungkol sa pag-ibig. Huwag mag-usap tungkol sa kumpanya, huwag mag-usap tungkol sa pag-aana. Liu Ruyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Isang araw, hindi ko na talaga kinaya ang pagiging malapit ni Liu Ruyan. Kanina lang ay ipipilit niyang samahan ako sa sopa para manood ng pelikula. At gusto pa nga niyang linisin ang aking tainga. Natutuwa ako, hindi ba't may germophobia ka? Liu Ruyan, hindi mo ba gustong maging sikat? Ibibigay ko sa iyo ang aking unang pag-ibig, palitan ang katawan at puso. Ang tanging mahalaga sa akin ay ito na lamang. Mukhang ngayong gabi ay kailangan ko ng tumakas. Bumuntong hininga si Liu Ruyan. Nitong mga nakaraang araw, nagsisikap siyang maging isang lehitimong asawa. Naglalaba, nagluluto, nakikipagkwentuhan, at handa pa siyang matulog sa akin. Dapat siyang paluin. Kumuha ng isang bote ng soft drinks. Si Fubo, na laging nakatago, ay biglang sumulpot sa kusina. Kumuha siya ng isang bote para sa akin. Hindi ko inakala na alam ni Liu Ruyan na ang paboritong inumin ng orihinal na may-ari ay soft drinks. Ngunit hindi ako nagpasalamat, sa halip ay nag-iisip ako. Kanina, paano biglang naging kakaiba ang pamilya Liu? Hindi ko maintindihan. Palagi akong nakaupo sa sala, naghihintay na lumabas ang pamilya Liu. Ngunit makalipas ang kalahating oras, wala pa ring galaw. Bahagya ko lang narinig ang ilang sampal, at ang mga sigaw ng sakit ni na Liu Ruyan at Liu Ruyu. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sina Padre Liu at Inang Liu na tila may iniisip. Ang dalawang magkapatid na Liu Ruyan ay nakayuko sa likod. Pagkatapos, nag-empek sila. Hindi pwede. Kailangan kong isama ang aking biyenang lalaki at babae. Kung iiwan ko si Inang Liu, hindi lamang siya mapapahiya. Sa huli, mawawala ang kanyang reputasyon at mamamatay ng malungkot. Si Padre Liu naman ay mas mabilis na makakalaya. Kapag nalugi ang pamilya Liu, siya ay atakihin sa puso. Ngunit ang pinakamalala ay si Liu Ruyu. Bahala na. Dati, buong araw niya akong minumura at kinamumuhian. Sa tagal ng panahon, bibilhan ko siya ng pinakamurang urn. Habang inaalo ko si Inang Liu, nagpaplano ako. Maraming kaisipan ang pumapasok sa aking isip. Ngunit hindi ko nakita ang tingin ng pamilya Liu sa akin. Si Padre Liu ay nagagalak. Si Inang Liu ay naaawa. Si Liu Ruyan ay puno ng pagsisisi. Si Liu Ruyu naman ay may kakaibang ekspresyon. Nakakuyom ang kanyang kamao, nangangagat ang labi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ate, na ang mga naiisip ni Xurenyi ay mga propesya. Ito ay hindi siyentipiko. Kailangan niyang hanapin ang kahinaan ni Xurenyi. Renyi, sinusuportahan ni inay ang iyong diborsyo kay Liu Yan. Biglang umayos ng upo si Inang Liu, seryosong sinabi, tatawag ako sa bangko mamaya. Ilipat ko sa iyo ang 1 bilyon. Sana ay gamitin mo ito para umalis ng bansa at huwag nang bumalik. Nagulat ako at tumayo. Inay, ito ba IT? Lumapit si Padre Liu at tinapik ang aking balikat. Ako at ang iyong ina. Talagang itinuturing ka naming anak. Dahil tapos na ang inyong pagtatagpo ni Liu Yan, maghiwalay na lang kayo ng maayos. Pagdating ng panahon, magbabakasyon kami sa ibang bansa at bibisita sa iyo. Dapat mong alagaan kami. Sa sandaling iyon, blanko ang aking isip. Ang mga pangyayari ay hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi ba dapat sila ay humikayat sa akin na huwag makipagdiborsyo? Bakit hindi lamang sila pumayag? Kundi binigyan pa ako ng 1 bilyon? Tumingin ako kay Liu Ruyan.
Siya ay puno na ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Asawa ko, tama ang sinabi ng aking mga magulang. Ako ang may kasalanan sa iyo. Hindi ako naging mabuting asawa. Ako, pumayag akong makipagdiborsyo sa iyo. Si Liu Ruyu, na laging mainit ang ulo, ay sumigaw, Sureni. Pirmahan mo na at umalis ka na kasama ang pera. Dagdagan ko pa. 23,500,000. Kapag umalis ka ng bansa, isama mo ang aking mga magulang. Magiging isa pa rin tayong pamilya. Manirahan kayo sa ibang bansa. Ano ba ang nangyayari sa pamilyang ito? Ngunit itong si Liu Ruyu na walang utak ay kasundo ko sa bagay na ito. Pero ayaw ko ng kanyang pera. Ang pinakamurang urin. Ipapareserba ko na iyon para sa kanya bukas. Sa loob ng 2 buwan, magagamit na niya iyon. Sureni, si Liu Ruyu ay pumadyak dahil sa galit. Ito ang aking naipon na pera mula noong bata ako sa loob ng 20 taon. Ikaw ay Hindi natapos ni Liu Ruyu ang kanyang sasabihin. Tumunog ang kanyang cellphone, sumagot siya, ngunit hindi nakapagsalita ng matagal bago ibinaba, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga magulang at kailiruyan. Hindi ko napakialaman ang inyong mga bagay, bahala na kayo, hindi talaga ako naniniwala. Ngayon ay kaarawan ni Shen Yuyu, kailangan kong pumunta, sabi niya at naghanda na upang umalis dala ang kanyang bag. Bago umalis, tiningnan niya ako ng matindi, wala akong masabi. Binuksan ko ang bibig upang hikayatin siyang manatili, ngunit itong batang ito ay mahilig sumalungat sa akin. Si Liu Ruyu naman ay mawawalan na rin ng kalinisang puri, naglalaro ng ligaw sa palabas, kinunan ng litrato. Sa hinaharap, siya ay gagawing isa sa mga naghukay ng libingan ng pagbagsak ng Liu Corporation. Nako, paano ko siya pipigilan, hindi naman tuloy na tuloy si Liu Ruyu. Sa huling sandali ng kanyang pag-alis, pinabalik siya ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa, pati ni Liu Ruyan. Inilabas pa nga ng biyenan ang parusa ng pamilya Liu, isang itim na latigo. Liu Ruyu, ano ba talaga ito, hindi siya pumunta, ibig bang sabihin? Maiiwasan din ng pamilya Liu ang pagbagsak, dapat ba akong manatili upang tulungan sila, ngunit ang mahalaga ay si Liu Ruyan. Itong babaeng tanga na ito ang pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng Liu Corporation, naramdaman muli ni Liu Ruyan. Kung ano ang kawalan ng pag-asa, wala naman siyang ginagawa, bakit siya ang dahilan ng pagbagsak ng Liu Corporation? Ngunit ayon sa sinabi ng asawa, ang tadhana ay maaaring baguhin, naisip niya ito at naging masigla. Tunay na si Liu Ruyan, maaaring mabagsak, maaaring magmahal, maaaring maloko. Ngunit ang lahat ng Liu Ruyan sa iba't ibang mundo ay may isang pagkakatulad, kagandahan. Sige, may tunay kang kakayahan, kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan ang kanyang personal na katulong na si Duke Xiaole. Duke katulong, ikaw na pumalit sa akin, sa loob ng 30 minuto. Pumunta sa night siyam na 181 room, kumuha ng litrato, mag-record ng video para sa ebidensya. Dalhin si Shen Yuyu sa lumang bahay ng pamilya Liu, nagtama ang tingin ng ama at ina ni Liu, tumango at mumiti. Nagpakita ng pag-aatubili si Liu Ruyu sa kanyang mukha, ngunit sa susunod na segundo, ang luha mula sa kanyang mga mata ay biglang bumuhos. Walang tigil, biglang binago ni Liu Ruyan ang kanyang naunang desisyon, gusto niyang subukan muli para sa kanyang kasal. Asawa, maaari bang 1 buwan pa bago tayo magdiborsyo? Huwag kang mag-alala, si Liu Ruyan ay totoo sa kanyang salita, ang 1 bilyon ay ililipat ko ngayon sa iyo. Hindi pa ako nakasagot, ang ama at ina ni Liu ay lumapit din, kanina lang nila pinayagan si Liu Ruyan na makipagdiborsyo. Para sa ikabubuti ko, ngunit ngayon sa tingin nila ay maaari pang subukan. Kung maaari bang baguhin ang tadhana, hinawakan ng biyenan ang aking kamay, anak. Talagang ayaw ni nanay na umalis ka, sa 1 buwan na ito, manatili ka sa lumang bahay, okay ba? Lumapit si Liu Ruyu. Hinila ang laylayan ng aking damit, sa unang pagkakataon ay naglambing, Bayaw, mula ngayon ay magiging mabuti ako sa iyo, nanatili akong tahimik. Ang pamilyang ito ay lalong nagiging kakaiba, lalo na si Liu Ruyu, hindi mo ba napapansin na kakaiba ang iyong sinasabi? Tama na, para sa 1 bilyong cash na ito, mananatili muna ako, ang isang tao ay dapat maisimula at wakas. Ang umalis ng walang sabi-sabi ay talagang hindi maganda, si Liu Ruyan ay maaaring mamatay. Ngunit hindi dapat mabagsak ang Liu Corporation, sa hinaharap ay maaaring ibigay kay Liu Ruyu, Liu Ruyan ay maaari akong manatili. Ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang bagay, sa panahon ng aming kasal, hindi ka maaaring gumawa ng immoral na gawain. Tumango ng malakas si Liu Ruyan, ngunit puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Ibig bang sabihin ay dapat talaga akong mamatay? Ayaw ko namang mamatay, naku, bukas pagdating ni Fu Chengguang. Ang babaeng mahilig sa pag-ibig na si Liu Ruyan ay magbabalik, hindi lang siya susundo sa airport, magbibigay pa ng bulaklak at yakap.
Dadalin pa siya sa bahay at ipagluluto ako at linisin ang kwarto. Ang lalaking iyon na berde ang tsaa, gusto pa niyang tumira sa master bedroom sa harap ko, para. Sa pag-iisip pa lang, nasusuka na ako kay Liuruyan, kung hindi, sampalin ko na siya ngayon. Sige, biglang sumigaw ang ama ni Liu nang may nerbiyos, itinuro si Liuruyan. Galit na galit, pumunta sa kwarto ng magulang, pag-uusapan natin ang mga bagay sa trabaho. Tahimik na kinuha ng biyenan ang maliit na latigo, may maamong mukha na tumingin sa akin, mabait kong manugang. May mga bagay si Itay at Inay na kailangang pag-usapan ni Ruyan tungkol sa kumpanya, uminom ka na lang ng isa pang bote ng masayang inumin. Namutla si Liuruyan, nagmakaawa ito. Hindi ito totoo, hindi pa ako pumapayag, bago pa matapos ang kanyang sasabihin. Parang pumutok ang kanyang hangin at bumagsak sa sahig. Mahigpit na kumuyom si Liuruyan ang kanyang mga kamay, ang kanyang presensya ay parang isang tigre na bumababa mula sa bundok. Ngumiti ng mapang-akit, naku, may kailangan din akong pag-usapan sa iyo. Tiningnan ang pamilya na pumasok muli sa kwarto, pagkaraan ng ilang sandali ay narinig mula sa loob ang malakas na hiyaw ni Liuruyan. Sumigaw ako, parang may mali, sobrang kakaiba ng lahat. Tanong kay Fubo, di ba ninyo napansin na ibang-iba sila ngayon? Si Fubo ay matandang utusan ng pamilya Liu na naglingkod doon habang buhay. Nang marinig ito, umiti siya ng may pagkamangha, mata ng multo, sang-ayon din ako dyan. Ang mga suwail na anak na ito, ang pinakamabisang parusa ay dobleng palo, at asawang hindi sumusunod 255, hindi bagay sa purong pag-ibig. Ako, makalipas ang kalahating oras. Hindi ako bagay sa pure love. Pagkatapos ng kalahating oras, si Liuruyan ay inilabas na halos walang lakas, hindi nasira ang mukha pero nagpalit siya ng damit. Samantala, pumasok ang kanyang personal na katulong na si Duxiaole, kasama ang isang grupo ng mga tao. At may isang babaeng hindi maayos ang pananamit, may itim na medyas sa bibig. Kilala ko siya. Ilang beses ko na siyang nakita, siya ang matalik na kaibigan ni Liuruyan na si Shen Yuyu. Kakapasok lang ni Duxiaole. Tiningnan niya si Liuruyan nang may pagtataka, parang napansin niyang namamaga ang mukha pero hindi nangahas magtanong. Yumuko siya at may ibinulong sa tenga niya. Si Liuruyan na kanina ay mukhang mahina ay biglang parang tigring sumalakay. Malamig ang tingin, tiningnan si Shen Yuyu, talagang wala kang alam? Tumango o umiling. Si Shen Yuyu ay nanginginig na umiling. Si Liuruyan ay kumakaway. Dalhin siya pati ang lahat ng ebidensya sa presinto ng pulisya, agad. 265 dinala si Shen Yuyu. Bago umalis si Duxiaole, hinila siya ni Liuruyan sa isang tabi. Si Shen Yuyu ay dinala. Bago umalis si Duxiaole, hinila siya ni Liuruyan sa isang tabi. May sinabi siya na hindi ko narinig. Ang tanging napansin ko ay nang umalis si Duxiaole 267 tiningnan niya ako. Inutusan ni Padre Liu si Fubo na maghanda ng hapunan, isa-isa. Tiningnan ako. Inayos ni Padre Liu na si Fuber ay maghanda ng hapunan. Lian Yi. Ngayon, dito na kayo tumuloy, sama kayo sa akin uminom ng kaunti. Sa pagtingin sa mga mukhang puno ng pag-asa ng pamilya. Sumunod ako ng mabuti. Ang huling kaligayahan ay laging nakakamiss. Hay, Liuruyan, sana hindi ka nagmamatigas. Si Liuruyan nakakaupo lang sa upuan. Nang hina ang katawan, dumula sa sahig. As asawa. Ako ayaw ko na talagang mapalo. Isa pang round ng mixed double beating. Gusto na niyang magpakamatay. Sinong anak na babae na 25 taong gulang ang araw-araw na pinalo? Tinitigan ko siya. Ano kinalaman ko sa pagkakapalo mo? Wala naman akong ginawa. Wala rin akong sinabi. Si Liuruyan hindi tama. Ang buong pamilya nila. Ngayon lahat ay kakaiba. Sa hapag, si Padre Liu ay paulit-ulit na nagbuhos ng alak sa akin. Si Inang Liu ay personal na nagdagdag ng pagkain sa akin. Si Liuruyo ay yumuko pa para punasan ang bibig ko. Gusto ni Liuruyan sumingit pero walang puwang. Napilitan siyang tumabi. Ako, ma, ano ang kinukuha mo? Huwag mong kalimutan ang susunod. Walang galaw na tumango si Inang Liu. Si Padre Liu ay muling nagtaas ng baso. Magpatuloy, uminom ng isa pa. Personal na inihandog sa akin ni Liuruyo ang baso. Kuya asawa, para sa iyo, cheers. Pinatay ni Inang Liu ang kamay ng anak, tinitigan. Uminom. Ano ang iinumin? Kapag lasing, paano gagawin ang bagay? Nagdagdag siya sa akin ng isang piraso ng sea cucumber na niluto na may sustansya. Kumain ka ng marami. Gabi, sa lumang bahay, malamig sa gabi. Magdagdag ng sustansya. Siguro sobra ang sustansya. Pagbalik sa silid, naramdaman ko ang sobrang init. Sa hating gabi, isang babae ang pumasok sa kumot. Sa pamamagitan ng amoy at pakiramdam, alam kong si Liuruyan iyon. Ngunit hindi ako tumanggi. Hindi ako katulad ng orihinal na may-ari na nagpapanggap na pure love warrior. Ang taba na nasa bibig. Bakit hindi kakain?
Bukod pa, ako pa rin ang kanyang asawa sa pangalan. Tunay na birhen, isang magandang rosas ang namumulaklak, 3 taon ng kahihiyan. Naging mga talulot ng mga bulaklak ng medye. Kinabukasan, dumating ang mga bisita sa bahay ng pamilya Liu. Sila ay mga kaibigan ng pamilya, isa pang mayamang angkan sa Haicheng, si Fu Chengguang, at ang kanyang ama. Ayoko silang makita, kaya pumunta ako sa silid laruan na espesyal na inihanda ni Ginang Liu para sa akin. Lumabas lang ako ng maghapunan, pero hindi ko inaasahan na hindi agad bumaba si Liu Ruyan para makita ang kanyang unang pag-ibig. Hanggang sa sumabay siya sa hagdan, at dahan-dahang bumaba. Napaka-konserbatibo ng kanyang damit, natatakpan ang kanyang mga kamay, at nakatalikod ang kanyang mukha. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Narinig ko ang mahinang boses ni Ginoong Liu na puno ng pag-aalala. Gaano karaming gamot ang ibinagsak mo kahapon? Buong gabi siyang hindi tumigil. Sinulyapan siya ni Ginang Liu. Hindi ko naman talaga intensyon. Ah, mali. Gulat na sabi ni Ginoong Liu. Kung gayon, sila. Umiti si Ginang Liu, puno ng kasiyahan. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. Huli na ang lahat. Nang makita ni Fu Chengguang na bumaba si Liu Ruyan. Ang tawag ay walang sagot. Ruyan, tinawagan kita. Bakit hindi mo sinasagot? May sakit ka ba? Ngumiti si Fu Shengxing. Sabi mo, bihira ka lang magpakatatag sa loob ng 7 taon. Uminom ka, hindi ako uminom, hindi rin uminom si Fu Chengguang. Pagkatapos ng 3 putahe at 5 baso ng alak, naglabas si Fu Chengguang ng kahon ng regalo. Nang buksan ito, isang kwintas na may kumikinang na asul na liwanag. Ruyan, hindi ko alam kung anong regalo ang dadalhin ko sa iyo nang umuwi ako, hanggang sa makita ko ito sa auction. Ang pampang ng malalim na dagat sini A. Pavani, sumisimbolo ito sa ating pag-ibig. Hindi pagkakaibigan, tulad ng malalim na dagat. Sabi nila ang babae ay parang kanluraning dragon. Lahat gusto ng kumikinang na brilyante. Sa tingin ko, ang kwintas na ito ay hindi bababa sa 2 o 3 buwan. Totoo ang pagmamahal ni Fu Chengguang kay Liu Ruyan. Sa maraming taon sa ibang bansa, nanatili siyang tapat. Hindi ito regalo, parang bigay kaya ito. Tingnan ko kung naaantig ang aso at tao. Kanina lang ay may konting pagkaantig si Liu Ruyan, pero hindi na gaanong dahil sa pagtakbo kagabi. Mas naalala pa niya iyon. Ngayon, wala siyang kakaibang damdamin sa ibang lalaki. Ah, sobrang busog na, pero nang marinig niya na ang pagmamahal ni Fu Chengguang sa kanya ay walang pagbabago, bilang isang babae, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki. Pero hindi talaga niya matatanggap ang regalo, baka mamatay siya sa pagkakataon. Natatakot si Nanay Liu na magkakagulo na naman ang anak niya. Nagmamadaling payuhan, Chengguang, sobrang mahalaga ng regalong ito, hindi kayang tanggapin ni Ruyan. Sumang-ayon din si Tatay Liu, ang pagkakaibigan ng mga bata, huwag masyadong seryosohin. Kung hindi, ikaw at ang tatay mo ang maghatid ng regalo, hindi ba aabot ng ilang bilyon iyon? Ah, sino ang mag-aakala na tumango si Fu Shengxing at naglabas ng dokumento? Lao Liu, ito ang proyekto ng daungan sa Rio de Janeiro, Brazil. Interesado ka ba? Tinigil ni Tatay Liu ang biro at unang tumingin sa akin. Naintindihan ko agad, natatakot siya na mag-isip ako ng iba, pero hindi ko siya matatanggihan. Dahil ako ay isang manugang sa bahay ng asawa, walang bahagi sa Liu Group, at walang karapatang magsalita sa negosyo. Ang Fu family ay talagang mapagbigay, sayang ang kwintas ni Fu Chengguang. Hindi niya talaga intensyon na ibigay ito sa babae. Kanina lang ay ipinagmamalaki pa ni Liu Ruyan ang pagmamahal ni Fu Chengguang sa kanya. Nang marinig niyang hindi ito totoo, agad siyang nagpigil ng hininga at nakinig ng mabuti sa sasabihin ko. Kahit sina Tatay at Nanay Liu at si Liu Ruyu na tahimik lang ay tumigil sa kanilang ginagawa. Ang gusto niyang bigyan ay ang aking biyenan. Kung malalaman ni Liu Ruyan na ang kanyang idolo ay talagang kanyang ina, hindi ba siya magagalit? Namula ang mga mata ni Liu Ruyan. Lahat ay kumakapit ng mahigpit, nahulog ang chopstick ni Nanay Liu sa mesa, naiinis na tinakpan ang bibig. Muntik nang durugin ni Tatay Liu ang baso habang ako ay patuloy lang kumain. Napakabilis ni Liu Ruyu. Hindi ako pinayagan na tumayo at lumayo. Aray, ang buong pamilya ay bulag. Tumingin si Fu Chengguang kay Liu Ruyan, pero palihim na tumingin ang 20 beses sa aking biyenan. Maagang nawala ng ina si Fu Chengguang. May bisyo siya sa pagmamahal sa ina. Sa loob ng maraming taon, hindi ito napansin ni Liu Ruyan. May balak siyang lokohin siya sa hinaharap. Hindi na nakatiis si Nanay Liu, umalis siya ng walang salita. Sa wakas ay naunawaan niya. Bakit ko sinabi noon na hindi siya magiging ligtas, wala siyang proteksyon ng Liu Group. Tiyak na hindi siya makakataka sa panggigipit ni Fu Chengguang. Tulad ni Liu Ruyan at Liu Ruyu, umalis sila ng walang sabi-sabi. Naging napaka-awkward ng sitwasyon. Ibinaba ni Tatay Liu ang baso at yumuko ang ulo.
Itinatago ang kanyang galit. Siya ay isang taong dumaan sa maraming pagsubok. Dati ay inakala niyang si Fu Chengguang ay kanyang pinalaki mula bata, pero hindi talaga kilala ang isang tao. Dati ay inakala niyang ang pagiging malapit ni Fu Chengguang kay Nanay Liu ay dahil kulang siya sa pagmamahal ng ina. Ngayon, hindi lang iyon ang kanyang kailangan. Baka gusto niya ng higit pa. Mahal, medyo hindi rin ako komportable. Hayaan ang aking manugang na sumama sa iyo sa pag-inom. Nang umalis si tatay nang hindi lumilingon, hindi lamang awkward ang sitwasyon. Itinago ni Fu Chengguang ang kwintas at lumayo. Nagulat si Fu Shensing. Bumuntong hininga at sumunod. Nagalit siya, buong oras ay hindi tumingin sa akin. Aba, dahil sa kahinaan ng orihinal na katauhan, karapat-dapat lang akong hindi pansinin. Pagkalipas ng isang oras, si Liu Ruyan ay talagang lubos na nasaktan. Inalalayan siya ni Nanay Liu at Liu Ruyu palabas. Mukhang totoo na ito, punit-punit ang kanyang damit. Napabulalas ako sa isip, kawawa naman ang babaeng aso, sinaktan ng magulang sa labas. Sinaktan ako, pero karapat-dapat siya. Pinila ako ni Ginoong Liu paupo. Hindi sinasadyang naitanong tungkol sa partnership na iminungkahi ni Fu Chengguang kanina. Ano sa tingin mo ang partnership na ito? Akala ko sinusubukan lang ako ni Ginoong Liu, kaya sinabi ko ang totoo. Napakaganda ng proyekto. Ang kita at ang hinaharap ay napaka-promising. Pero may isang bagay kayong nakalimutan. Ang bansang iyon ay kakapalit lang ng administrasyon. Ang bagong leader ay nagsasabing gusto niya ang football ng ating bansa, Tay. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang ganyang tao? Ang unang sunog ng bagong opisyal, ang ikatlong sunog, ay tatama sa proyektong ito. Hindi nasira ang proyekto, pero walang katapusang pahabain ang panahon. Malaking pondo ng Liu Group ang mas stranded. Kasunod nito, makikipagtulungan ang Fu Group sa pamilya Layang ng Haicheng, sa pamilya Zhu at sa isang dayuhang konsortium. Pero ang mga ito ay hindi pa ang pinakamapanganib. Uminom ako ng tsaa, hindi ko na ito inisip. Wala akong magawa, bagsak ang pamilya Liu at wala akong maitutulong. Kahit papaano, ang 1 bilyon kahapon ay nailipat na sa akin sa pangalang voluntaryong donasyon. Si Ginoong Liu, bilang dating business tycoon, ay mabilis na nakahanap ng solusyon, maghanap ng kakampi. Renny, sa tingin mo, sino ang pinakamagandang partner para sa Liu Group? Nanlumo ako. Ito ba ang dapat kong pag-isipan, tatay? Mas mabuti pang tanungin mo si Ruyan kaysa sa akin. Wala akong alam sa negosyo. Sa mga mayayamang pamilya, bukod sa mga Liu. Ang alam ko lang ay mapagkakatiwalaan ang Bai Group. Paano ko ba sasabihin? Si Bai Ningbing ang aking unang pag-ibig. Ibig bang sabihin, gusto ako ng biyanan ko na ipakasal sa pamilya Bai? Ang paninirang puri na ginawa ng Fu kanina. Huwag mo rin pansinin. Nandito sina tatay at nanay. Hindi lumalaban si Liu Ruyan ng walang dahilan. Tumango ako habang nag-iisip ng kung ano-ano. Parang nagbago si Liu Ruyan. Sa tingin ko, dahil ito sa lumang bahay, kaya pinigilan niya ang kanyang emosyon. Bukas, pupunta si Fu Chengguang sa kumpanya para hanapin siya. Ang babaeng iyon ang magtatalaga sa kanya bilang tagapamahala ng departamento ng proyekto, isang mahalagang posisyon. Hindi ba ito parang pagbibigay ng armas sa kaaway? Kung hindi ka mababawi, sino ang mababawi? Tapos na. Muli na naman bumagsak si Liu Ruyan sa sopa. Walang gana siyang tumingin sa kisam. Takot na takot siya. Sa tingin niya, kapag nanatili siya sa tabi ng asawa, maaga o huli ay papatayin siya ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi kumilos ang kanyang mga magulang. Ngunit si Liu Ruyan ang pumalo sa kanyang kapatid na babae. Ate, alam mo na. Anong klaseng tao si Fu Chengguang? Paano ka nangahas? Galit na galit si Liu Ruyan. Iyan ay sa hinaharap, umuubo, ang mga magulang ni Liu. Sabay-sabay na malakas na umubo, pinutol ang usapan ng magkapatid, at nagmamadaling inudyukan. Ang orihinal na intensyon ay, hindi ka nakatulog kagabi, bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Pakiramdam ko, lalong nagiging kakaiba ang pamilyang ito. Parang hindi totoo. Sige na, 1 buwan lang naman dito. Pag-alis ko, nagtinginan ang buong pamilya. Ngayon alam na nila kung sino ang kaaway, ngunit hindi pa nila alam ang eksaktong plano. Ngunit ang pamilyang Liu lamang ay tiyak na hindi makakalaban sa mga pamilyang ito. Kailangan ng kakampi. Ang una nilang naisip ay ang kasal ng mayayamang pamilya. Tiyak na hindi maaaring makipaghiwalay si Liu Ruyan ngayon. Si Liu Ruyan ay nag-alok. Tatay, nanay, pumapayag ako sa kasal. Parehong hindi pumayag ang mga magulang ni Liu. Hindi rin pumayag si Liu Ruyan. Sa kasal ng mga mayayamang pamilya, iilan lang ang masaya. Hindi nila itutulak ang kanilang pamilya sa panganib. Nagpadyak si Liu Ruyan dahil sa inis. Hindi ninyo talaga gagawing bayani ang asawa. Pumunta ka na lang at makipag-alyansa sa pamilyang Bai.
Mahigpit na kuyong ni Liu Ruyan ang kanyang kamao at gusto niyang suntukin ang kanyang kapatid na babae. Siya ang iyong bayaw, asawa na, kagabi. Nagkasarado na kami. Walang pakialam si Inang Liu sa pag-aaway ng magkapatid. Sa totoo lang, hindi mo talaga kilala si Liu Yan. Sa puntong ito, wala nang saysay ang pagtatago. Si Renny ay may isa pang pagkakakilanlan. Sa salita ng mga kabataan, mayroon siyang isa pang alias. Noong una, ang mga magulang ni Liu. Ang pag-ampon kay Renny ay hindi lang dahil sa kanyang lahi at itsura, kundi dahil sa kanyang kakayahan. Hindi ba't hinahanap mo ang red hacker na may codename na If? Ang isisi ay si Renny. Ano? Sa pagkakataong ito, ang gulat ni Liu Ruyan ay hindi bababasa nang marinig niya ang aking iniisip. Bakit hindi niya sinabi? Biglang naliwanagan si Liu Ruyan at gusto na lang sana niyang sabihin ng asawa niya na kapag umalis siya ng bansa, ay makakasalubong niya si Bai Ningbing. Sa mundong ito, saan nanggagaling ang mga pagkakataon? Lahat ng iyan ay kalkulado. Ang Bai Group at Liu Group ay parehong may pangunahing negosyo sa mga produktong internet. Si ESA ay hindi isang ordinaryong hacker. Lahat ng proyektong sinalihan niya ay mga pambansang malalaking proyekto. Ang reputasyon ni ESA ay mismong yaman. Ang may yaman ay may negosyo, at ang may negosyo ang siyang buhay ng kumpanya. Napilitang magreklamo si Padre Liu. Isang bagay ang hindi ko lubos na sinasang-ayunan sa paraan ni Renny. Ang isang lalaki na may kakayahan ay dapat ipakita ito sa babae. Likas sa babae ang humanga sa malakas. Ngunit siya ay nagpipilit sa purong pag-ibig, kung hindi ay matagal na niyang napapanalo ang ating anak na babae. Parehong tumango sina Ina Liu at Liu Ruyu. Si Liu Ruyan ay tumango rin sa tabi. Sa pagkakataong ito, lubos niyang sinang-ayunan ang mga salita ng kanyang ama. Siya ay si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ng lahat ng mundo ay hindi may ibig sa isang alipin ng pag-ibig. Matagal na lumipas. Bumalik si Liu Ruyan sa kwarto, pumasok sa aking mga bisig, at dahan-dahang nagtanong. Mahal, ikaw ba si Isay? Hindi ako tumanggi. Dati akong nagtago sa iyo, kasalanan ko iyon. Gusto kong pumunta sa purong pag-ibig, nakakatawa ba? Hindi nakakatawa. Hinawakan ni Liu Ruyan ang aking mukha gamit ang dalawang kamay. Madalas kang magpatingin sa doktor. Kasalanan ko ito. Sayang ang maraming oras, hindi ako nakipag-usap sa iyo mula sa puso. Nagmadali akong putulin ang kanyang mga salita. Sa hinaharap, wag na tayong mag-usap mula sa puso. Hindi ba maganda ang eksklusibong pisikal na komunikasyon? Ngunit hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng babae. Ang pinakamamahal niya ay si Fu Chengguang. Kung makikipag-usap ako sa kanya mula sa puso at damdamin, ako lang ang mapua. Nais ni Liu Ruyan na agad na tumutol, ngunit alam din niya. Wala nang tiwala sa pagitan ng dalawa. Upang muling maitayo ang tiwala na ito, kailangan ng panahon. Marahil isang taon, marahil isang buhay. Mahal, maaari mo ba akong yakapin habang natutulog? Sa totoo lang, kagabi ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Natuwa ako sa puso. Tingnan mo, para masakop ang isang babae, kailangan munang magsimula sa katawan. Dati akong naglaro ng purong pag-ibig, talagang tanga ako. Sige na. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang aking unang pagkakataon. Kapag ako ay papatayin niya sa hinaharap, bumili ng mas magandang urn. Ngumiti ng mapait si Liu Ruyan sa puso. Hindi niya alam kung dapat siyang masaya o malungkot. Kinabukasan, si Liu Ruyan ay nagpumilit na sumama sa akin sa kumpanya. Ngayon ang oras ng kaligayahan ay medyo mahaba. Pinasadya mo ako. Hindi ka ba magbabayad kapag nakuha mo na? Hindi ka ganyang uri ng tao, tama ba? Gusto kong sabihin. Ngunit habang tinitingnan ang kanyang mukha na parang iiyak, sa huli ay lumambot ang aking puso. Pagpasok sa kumpanya, agad na sumabit si Liu Ruyan sa aking braso na parang isang maliit na ibon na nakadikit. Mula sa reception hanggang sa opisina ng presidente. Sa loob ng 5 minuto, kumalat ang balitang kami ni Liu Ruyan ay 3 taon ng kasal. Sa buong kumpanya, pagkalipas ng 20 minuto, nakatanggap ng balita si Fu Chengguang at bumalik. Pagpasok sa opisina, agad siyang nagtanong, Liu Yan, hindi mo ba sinabi na maghihintay ka sa akin na bumalik? At hiwalayan si Renny? Ngayon ay nag-anunsyo ka ng relasyon sa kanya. Ano ang silbi ng 3 taon kong paghihintay? Ano? Nandito pa ba ako? Wala ba talaga akong halaga sa inyo? Tumawa ako ng panunuya, ano ang silbi? Parang palaka na gusto ng sisn. Hindi ba sinasabi na ang palaka sa buong buhay ay hindi makakain ng laman ng sisn? Pumutok ng tawa si Liu Ruyan. Hindi niya napigilan. Ikaw ay mabagal. Galit na galit si Fu Chengguang, muntik nang magkaroon ng epileptic seizure. Liu Ruyan, umibig ka na sa kanya? Isa siyang alipin ng pag-ibig, wala siyang kwenta. Si Liu Ruyan ay naglakad ng buong tapang palapit sa akin. Yumakap siya sa akin. Mahal ko ang aking asawa. Mahal ko lang ang aking asawa.
Dati hindi ko alam ang pagmamahal, hindi ko alam kung paano magmahal. Kaya ako nabulag ng iyong mga matatamis na salita. Pagkatapos, bigla niyang pinalitan ang tono, malamig at mahigpit. Fu Chengguang. Ang damit na nawala ng aking ina dati, ikaw ba ang nagnakaw nito? Namutla ang mukha ni Fu Chengguang. Ang kanyang mga mata ay hindi natural na gumalaw, kahit na umatras siya ng isang hakbang dahil sa takot. Pilit siyang ngumiti. Liu Yan, ang biro na ito ay hindi dapat biro. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan at sinenyasan ako ng kanyang mga mata. Agad kong naintindihan, lumapit at sinampal si Fu Chengguang. Pagkatapos ay sinipa ko siya. Talagang walang utang na loob na tao. Naglakas loob ka pang maghangad sa aking biyenan. Gusto mo pa ng ina at anak sa iisang kama? Hey! Dahil sa takot, hindi nangahas si Fu Chengguang na gumanti. Pinalo ko siya ng husto hanggang sa pinalayas ko siya. Kakaiba talaga. Paano nalaman ni Liu Ruyan ang bagay na ito? Kaya pala bigla siyang naging mabuti sa akin. Nalaman na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang dating iniidolo. Ngunit huli na yata, tila hindi na ako gaanong naaakit sa kanya tulad ng dati. Bagaman, mas gusto ko ang kanyang katawan. Siya ay aking babae na ngayon, hindi ko siya pwedeng pabayaang mapahamak. Sige, sa pagkakataong ito ay tutulungan ko siya muli. Masaya si Liu Ruyan sa kanyang puso. Malungkot na naman, asawa, hindi ba pwedeng huwag na tayong magdiborsyo? Kung magdiborsyo tayo, tiyak na hindi papayag ang nanay ko na magpakasal ako sa ibang lalaki dahil iisipin niya na ang hinahangad ng iba ay hindi ako, kundi siya. Kaya ganito na lang, pwede kang magkaroon ng kasintahang babae sa labas, pero huwag mong ipaalam sa akin, hindi ko kakayanin. Ang isang taong mataas ang pagtingin sa sarili tulad ni Liu Ruyan, paano siya makakapagsalita ng ganyan? Tiyak na umiiyak siya para sa akin. Kung ganito na lang sana ang pakikitungo ni Liu Ruyan sa akin 3 taon na ang nakalipas, tiyak na gusto kong makasama siya habang buhay. Sa susunod na panahon, muling magkakaroon ng kaguluhan sa mundo ng negosyo sa Haicheng. Mula noong araw na iyon, naghiwalay sina Fu Chengguang at Liu Ruyan at nagsimulang magkasalungatan ang dalawang kumpanya. Ayon sa plano ni Fu Chengguang at ng kanyang mga kakampi, papasok siya sa proyekto ng Grupo Liu bilang tagapamahala at mabubunyag ang maraming lihim ng kumpanya. Kapag ang proyekto sa Brazil ay sumakop na sa malaking bahagi ng pondo ng Grupo Liu, saka makikipag-isa ang Fu Group sa iba pang mayayamang pamilya para diktahan ang espasyo ng Grupo Liu. Sa oras na iyon, kakailanganin ng Grupo Liu ng malaking pondo para mapanatili ang kumpanya. Sa sitwasyong paghihigpit ng bangko, mapipilitan ang Grupo Liu na isangla o ipagbili ang ilang bahagi ng stock. At ang Fu Group ay makakakuha ng mga stock na ito ng lehitimo, unti-unting lalamunin. Hanggang sa makuha sa wakas ang Grupo Liu at ang pamilya Liu ay mapapaalis, mabangkarote. Mamamatay ang ama ni Liu, ang ina ni Liu, si Liu Ruyan. At si Liu Ruyu ay mamamatay ng malupit. Ang resulta na ito ay hindi tinanggap ng pamilya Liu. Sa pamamagitan ng aking mga iniisip nitong mga nakaraang araw, nagsimula ng lumaban ang ama ni Liu at si Liu Ruyan. Siyempre, hindi rin ako nakatigil. Marami rin akong mga kakilala. Ginugol ko ang karamihan ng oras sa pagprograma. Gamit ang aking koneksyon, lalo na ang tulong ng aking guro. Nakakuha ako ng ilang kasosyo para sa Grupo Liu, lahat ay mga kumpanyang nagsisimula sa Go. Iyon ang nagbigay kay Liu Ruyan ng kaunting pahinga sa kanyang abala. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan ng Grupo Liu ng pera. 10-10 bilyong piso. Ang relasyon sa bangko ay malabo. Sa ilalim ng pag-atake ng mga mayayamang pamilya, nanganganib ang Grupo Liu. Nang handa na akong makipag-ugnayan muli sa aking tagapagturo. Isang taong hindi ko inaasahan ang dumating. Ah ate, bakit ka nandito? Ang dumating ay ang aking nakatatandang kaklase na si Bai Ningbing. Si Liu Ruyan ay lumabas mula sa likuran. Asawa, sinabi kong bibigyan kita ng sorpresa. Ano, masaya ka ba? Napilitan akong umiti. Natakot pa nga ako. Sa panahong ito, mabagal ang pag-unlad ng relasyon ko at ni Liu Ruyan. Ngunit hindi ito nakaapekto sa gabi-gabi naming yakap habang natutulog. Ngunit bigla kong nakita ang aking dating pag-ibig. At nagulo ang isip ko. Anong ginagawa ni Liu Ruyan? Baka inimbitahan niya si Bai Ningbing para subukan ako. Para mabitag ako sa pagtataksil at kunin ang bilyon ko. Umiti si Liu Ruyan. Pero pinagmamasdan niya si Bai Ningbing. Nang makita niyang walang reaksyon ito, lalong lumawak ang ngiti niya. Totoo na tanging ang dalawang pamilya lamang ang makakarinig ng iniisip ng asawa ko. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Sa pagkakataong ito, inanyayahan ako ni Liu Ruyan para mag-usap tungkol sa pakikipagtulungan at para rin makita ka. Tumango si Liu Ruyan sa tabi, ate, dahil lang sa iyo siya pumunta, di ba dapat pumunta ka na sa kusina? At magluto para sa amin ng masarap. Alam kong may mahalagang pag-uusap sila.
At pinalayo ako ni Liu Ruyan na siyang gusto ko. Pagkaluto ko ng tanghalian. Natapos na rin sila. Isang kainan na puno ng saya. Nang maihatid na si Bai Ningbing. Saka ako nagtanong, paano mo nahikayat ang ate na makipagtulungan sa iyo? Ngumiti si Liu Ruyan ng misteryoso. Ang isda ay sumusunod sa pain, ang kusang kumagat ay siya ang nais. Kinamot ko ang aking ulo. Nagpapahiwatig pa siya, ayaw magsabi, bahala na. Mas bumuti ang pakikitungo ni Liu Ruyan sa akin. Pero gusto ko pa rin siyang saktan sa loob at labas. Sa tulong ng Bai Group. Sa loob ng isang buwan, hindi lang nakabangon ang Grupo Liu, kundi matagumpay na nanalo sa laban sa Haicheng. Sa mga mayayamang pamilya, malapit nang mabangkarot ang Fu Group. Noong araw na iyon, dumating si Fu Chengguang sa bahay ng Liu na may suot na hindi bagay na suit. Mukhang miserable siya. Tiningnan ko siyang mabuti, hindi dahil hindi bagay ang suit, kundi dahil sobrang payat na siya. Pagpasok niya, lumuhod siya sa sahig. At nagmakaawa, Tio Liu Ruyan. Pakiusap, patawarin ninyo ang pamilya Fu. Mula ngayon, ang pamilya Fu ay susunod sa pamilya Liu. Bilang alipin, ang ama ni Liu at si Liu Ruyan ay natural na hindi pumayag. Ang ina ni Liu ay nasa Red Mansion na, kung wala ang pamilya Fu pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang ari-arian ay naibigay, makikita kung gaano siya napupuot kay Fu Chengguang. Pag-isipan mo, nakakasuka, ang batang lalaki ng pamilya Li na lumaki sa harap mo. Nakikipagrelasyon sa anak mo para lang mapalapit sa iyo at masamantala ka. Kahit na hindi nangyari ang kinakatakutan niya, ang kanyang intensyon ay dapat parusahan. Sa pamilya Liu, ang pinakaayaw kay Fu ay si Padre Liu dahil sa kanyang asawa at anak na babae. Binabalak ang bunsong anak, kalaunan ay nagdulot ng pagkabangkarote ng pamilya Liu, na wala ang lahat ng pera at ari-arian. Paano niya pakakawalan ang pamilya Fu? Fu Chengguang, ngayon pinapapasok ka. Ibigay mo ang trust fund ng pamilya Fu sa ibang bansa, bibitawan ko ang tatay mo. Sa oras na iyon, si Fu Shensing ay nasa ihna ng ospital. Kung bibitawan o hindi, wala namang saysay, ang pinakamabuti ay siya ang mag-ayos. Magpakita ng kabaitan at pagkabukas palad ng pamilya Liu, ngunit naintindihan ni Fu Chengguang. Ang nakatagong kahulugan sa sinabi ni Padre Liu, kung susunod siya, magiging marangal ang pag-alis ng tatay niya. Kung hindi siya susunod, ang tatay niya ay aalis ng walang dangal. Ang Overseas Trust Fund ng pamilya Fu ay ang huling paraan niya. Gusto ni Padre Liu na patayin silang lahat. Pwede siyang tumakas sa ibang bansa, ngunit sa kakayahan ng pamilya Liu, nang walang proteksyon ng Fu Group. Hindi niya mapoprotektahan ang sarili, Tio. Ayaw kong makulong, galit na sabi ni Padre Liu. Ubo, nang umalis si Fu Chengguang, nagalit sina Liu Ruyan at Liu Ruyu. Tay, paano mo pakakawalan si Fu Chengguang? Para lang sa kaunting pera. Tahimik na sabi ni Padre Liu. Sinabi ko lang na hindi ko siya pagkukulungin at hindi ko siya sasaktan. Itinaas niya ang kanyang mga talukap at tumingin sa akin, pero hindi ibig sabihin na pakakawalan siya ng aking manugang. Naiintindihan ko, Bienan, nais mong maghiganti ako gamit ang sariling kamay. Ang economic crime ay tatagal lang ng ilang taon, si Fu Chenggu ang pag-uwi ay magsusumbong sa akin. May pag-aagawa ng asawa at higit pa, batay sa aking pinakarespetadong hiling, bilang isang lalaki. Kailangan kong ilabas ang galit na ito, habang buhay akong hindi makakatayo ng mataas. Maliban na lang kung ako ay isang duwag tulad ng orihinal na may-ari, natatakas lang sa lahat. Ang pagganap ni Liu Ruyan ngayon ay maganda, sa gabing ibigay sa kanya sa bahay, masaya si Liu Ruyan. Sabay hinga ng maluwag, sa wakas hindi na siya sasaktan, ang maliit na latigo ni nanay. Masakit at mainit, ang maliit na latigo ng asawa ay masarap at magaan. Sa oras na iyon, lumabas si Inang Liu mula sa kwarto, tinakpan ang ilong. Fugo, utusan si Lanjai at ang iba na linisin ang hangin. Tila sanay na si Fugo sa kakaibang utos ng ginang, agad siyang lumitaw para mag-ayos ng trabaho. Bigla kong naalala, tama, si Liu Ruyan ay may isang junior sa kumpanya. Ayon sa orihinal na landas, pagkatapos ng pagkabangkarote ng pamilya Liu, itong junior ay hindi siya iniwan. Kahit na ibinigay ang kanyang buhay para sa kanya, hindi ko alam, Biglang sumigaw si Liu Ruyan, pinuputol ang aking pag-iisip, pagkatapos ay sapilitan akong hinalikan. Matagal bago niya ako binitawan, namamaga ang labi ko sa kakahalik, nagmakaawa si Liu Ruyan. Asawa, sa buong buhay ko ikaw lang ang mamahalin ko, kung ako ay magloko. Papatayin mo ako ng mga magulang, nalito ako sa sunod-sunod niyang kakaibang aksyon. Dahil sa nakaraang aral, hindi mapagkakatiwalaan ang sinabi ni Liu Ruyan, umupo si Liu Ruyan sa sahig. Desperado siya, sa isip niya ay kumukulog, anong junior? Hindi niya alam na may ganitong tao sa kumpanya, nagtinginan sina Padre at Inang Liu. Pagkatapos ay hinubad ni Padre Liu ang isang singsing mula sa kanyang daliri,
Sabi, ang ibig sabihin ay isang grupo na lihim na pinalaki ng Liu Group. Maiintindihan mo bilang mga lihim na tagapagbantay, ibibigay ko ito sa iyo ngayon ni Itay. Sa hinaharap, bago magloko ang aking anak, maari mong patayin siya at ang lalaking iyon, alam ko na may ganitong grupo. Sa orihinal na kwento, ito ay inalis ng Liu Group at iba pang makapangyarihang pamilya, ngayon na ibinibigay ito ni Padre Liu sa akin. Agad itong tinanggap ni Liu Ruyan para sa akin at ipinasok sa aking daliri, huminga siya ng maluwag. Asawa, ngayon ba ay kumpiyansa ka na sa akin? Pampalakas loob pa ni Inang Liu. Bagaman matutulungan ka ng mga magulang na bantayan ang asawa mo, bilang isang lalaki dapat kang maging matatag. Huwag nang matutong maging pure love ulit, hinihikayat ako ni Liu Ruyan, bayaw. Hayaan mong ibigay ko ang lahat para manganak sa iyo, manganak hanggang 50 siya, tingnan mo kung may oras at lakas pa siya para magloko. Ako, si Liu Ruyan, ang ama at ina ni Liu ay sabay na nagsabi. Dakila, ang ikatlong bahagi ay tulad ng hula ni Liu Ruyan. Lahat ng pagkakataon sa mundo ay likha ng tao. Si Bai Ningbing ay palaging binabantayan si Xurenyi. Noong nasa paaralan pa siya, interesado na siya sa masipag na junior na ito. Ngunit sayang, pagkatapos ng graduation, pumasok siya sa pamilyang Liu. Akala niya ay wala ng pagkikita pa, ngunit isang araw biglang. Ang asawa ng junior ay lumapit sa kanya. Bai Ningbing, alam kong ikaw ang puting liwanag ng buwan ng aking asawa. Ikaw din ang kanyang prinsipe. Ang aming pamilya Liu ay nasa isang sakuna. Umaasa akong makatanggap ng tulong mula sa pamilyang Bai. Pagkatapos ng tagumpay, magkakaroon tayo ng patas na kompetisyon. Pinili ni Liu Ruyan na magtapat. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari sa panahong ito, kasama na ang relasyon niya at ni Fu Chengguang. Kasama ang mga problema ng pamilyang Liu, kasama ang pagnanais ni Xurenyi na umalis. Ngunit ang tanging hindi niya sinabi, na ang kanyang pamilya ay nakakarinig ng iniisip ni Xurenyi. Umiti ng malamig si Bai Ningbing. Para bang mas pabor sa akin kung malugi ang pamilyang Liu at maging single si Xurenyi, di ba? Tiyak na sabi ni Liu Ruyan, ang puting liwanag ng buwan sa puso ng aking asawa ay mabait at malambing. Tiyak na hindi siya mananatiling walang pakialam o tutulong sa masama. Bai Ningbing, gagawin mo ba iyon? Mabigat na buntong hininga ni Bai Ningbing. Kung hindi siya natagpuan ni Liu Ruyan ngayon, maaari siyang manatiling walang pakialam. Ngunit ngayon, humihingi ng tulong si Liu Ruyan. Kung malaman ni Xurenyi na hindi siya kumilos, maaaring makaapekto sa relasyon ng dalawa. Naniniwala ka ba talaga na mahalaga sa akin si Xurenyi? Tumango si Liu Ruyan. Dahil ikaw ay isang malaking sa orihinal na landas ng buhay. Ay handang pakasalan ang 2 beses na ikinasal na si Xurenyi. Ngunit hindi niya masabi ang mga salitang ito. Si Bai Ningbing ay may isang pagkakataon lamang. Sa huli, pumayag si Bai Ningbing dahil si Xurenyi ay makatarungan sa pinakamahirap na panahon ng pamilya Liu. Ang bilyong diborsyo na bayad ay pinalitan ng 5% na bahagi ng Liu Group at inihayag pa ang pagkakakilanlan ng sinusuportahan ang Liu Group at ginamit pa ang koneksyon ng guro upang makaakit ng mga kliyente para sa Liu Group. Ipinapakita nito na ayaw ni Xurenyi na malugi ang pamilya Liu. Bilang puting buwan ni Xurenyi, ayaw sirain ni Bai Ningbing ang kanyang imahe sa kanyang puso. Sa loob ng 1 buwan, nagtulungan ang Bai at Liu. Matagumpay na natalo ang lahat ng kalaban, ngunit natuklasan ni Bai Ningbing na siya ay niloko. Liu Ruyan, ito ba ang sinabi mong pagkakataon para sa patas na kompetisyon? Galit na galit si Bai Ningbing. Iwinawagayway ang isang papel sa kanyang kamay. Si Liu Ruyan ay buntis. Sabay na abala siya sa trabaho. Habang baliw na tumatapak ng karot. At nagtagumpay siya. Umiti ng pilit si Liu Ruyan. Hindi ko kasalanan ito. Sisihin mo ang aking nanay. Siya ang nagsabi na sa buong buhay ko ay si Xurenyi lamang ang aking pakakasalan. Kung hindi, maiisip niya na ang ibang lalaki ay nagnanais sa kanya. Malamig ang mukha ni Bai Ningbing. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Nagkunwaring uminom ng kaunting alak si Liu Ruyan. Kung hindi, maging ninang na anak ka ng aking nanay. Nagulat si Bai Ningbing. Tiyak na tumango si Liu Ruyan. Na ang aking nanay ay gusto lamang na ang sarili niyang anak na babae ay pakasalan si Xurenyi. Hehe, hindi kasali si Liu Ruyu. Nagtaka si Bai Ningbing. Ganyan ba ang pagbibilang? Nakita ni Liu Ruyan ang pag-aatubili ni Bai Ningbing. Umiti ng malamig sa kanyang isip. Nagpapanggap pa, kung hindi dahil sa hindi niya kayang mawala ang Bai bilang kaalyado. Kung hindi si Bai Ningbing ang puting buwan ng asawa, hindi siya magiging ganito kalungkot. Bahala na. Ang mga matatanda ay walang gaanong pag-ibig. Lahat ay para sa interes. Ang mayayamang pamilya ay hindi naniniwala sa pulang sertipiko. Ang bata ang ugnayan ng damdamin. Bai Ningbing, huwag kang mabigo ng sobra. Ang asawa ko ay maaaring mahal na mahal ka,
Ngunit ako ay tiyak na kanyang asawa habang buhay. Matagal na tumahimik si Bai Ningbing. Yumuko at mahinang nagsabi, "Salamat, Ate Liuyan." Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Liu Ruyan. Agad na kinuha ang cellphone. "Assistant Du, mag-order ka ng maliit na latigo, eksaktong katulad ng sa aking nanay." Nagulat si Bai Ningbing, "Ano ang gagawin mo? Ikaw at si Rennie. At itong libangan," sabi ni Liu Ruyan na walang magawa, "huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ito ay isang regalo na inihanda ko para sa buhay ng aking anak, upang maranasan niya ang paghihirap na naranasan ko dati." Kumibot ang talukap ng mata ni Bai Ningbing, tahimik na lumayo kay Liu Ruyan, hindi siya maaaring paalalahanan. Kailangan niyang subukan kung ano ang pagmamahal ng kapitbahay ng mga kababayan.